Masyadong malakas ang aking ama. Hindi ko siya kayang kalabanin. Anong ibig mo sabihin? Ang ama ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Siya rin ang aninong laging nasa kwarto mo. Pinipigilan niya akong makapasok sa panaginip mo. Mahal kita, Maria. Mahal na mahal. Kaso hindi tayo para sa isa't isa. Ayokong nakikita ka pang nahihirapan pa. Kapag nalaman ni ama na magkasama ulit tayo, baka... Akala ko, simpleng panaginip lang ang lahat. Kasi, nanaginip ulit ako ng gabing to. Nakita ko yung batang lalaki. Nakasuot pa rin siya ng puting polo at black pants. Kapareho nung una ko siyang makita. Nakangiti lang siya sa akin habang nakapamulsa. Hindi ko alam nito kung bakit sumama ako sa kanya nang iabot niya ang kamay niya sa akin. Para bang wala ako sa sarili habang naglalakad kaming magkahawak kamay. Wala kaming imikan habang naglalakad nito. Ang ginagawa ko lang ay abalang nagmamasid sa paligid. Ang liwanag ng buong paligid dito, para kaming nasa isang paraiso. Maraming mga halaman at mga bulaklak. May falls din at napakalinaw ng tubig nito. Napakasarap habulin ng mga paru-parong nagliliparan sa paligid namin. Tumingin siya sa akin nito at parang may hypnotismo ang mga mata niya. Kasi napapatitig din ako. Ngumiti siya sa akin kaya natutulala lang ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nito. Hanggang sa may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Kasabay pa nito ang pagyugyug ng katawan ko. Anak! Gising na! Tanghali na! Baka malate ka sa klase! Nang magmulat ako ng mata, ay si mama ang bumungad sa akin. Niyuyugyug niya ako dahil ang hirap ko raw gisingin. Napaisip ako nito kung bakit ganun ang panaginip ko. Para kasing totoong totoo. Pakiramdam ko, totoong nangyari yun dahil ramdam ko pa rin sa palad ko na nakalapat sa palad ko ang palad niya. Simula nito, hanggang graduate ako ng grade 6 ay nakikita ko pa rin ang lalaking yun sa panaginip ko. Minsan nga, parang ayoko nang magising kasi ang ganda ng lugar na pinagdadalhan niya sa akin. Payapa ang paligid, lalo na kapag kasama ko siya. Lumipas ang mga panahon hanggang maging 4th year high school na ako o grade 10 kapag kinonvert ngayon. Nagkaroon ako ng textmate. Lagi kami magkatawagan hanggang sa nag-meet kami. Doon ko lang nakita ang mukha niya at kamukha niya pa talaga yung lalaki sa panaginip ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang to pero kamukha talaga niya. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ibang mukha ang dinidescribe ng mga kaibigan ko kapag napag-uusapan namin ng boyfriend ko. Oo, naging kami ng lalaking ka-textmate ko. Maputi kaya yung boyfriend ko. Kamukha nga ni Leonardo DiCaprio. Hoy, wag kang assuming. Hindi no, maitim ang boyfriend mo. Pero hindi rin naman maputi. Maka Leonardo DiCaprio ko dyan. Ano kasi Rose? Ibang boyfriend sigurong tinutukoy mo no? Paano namang iba? Baka kayong nagkamali ng tingin no? Oo na, may itsura naman yung boyfriend mo. Pero kung kamukha ni Leonardo DiCaprio, nahihibang ka na ba girl? Baka may iba ka bang jawang tinutukoy? Nagtawanan sila kaya hindi na lang ako kumibo. Iniisip ko na lang na baka binibiro lang nila ako. Pagkatapos ng klase ay dumiretso na ako sa bahay para gumawa ng assignment. Hindi ko na malayan na nakatulog na ako hanggang sa makita ko ulit siya sa panaginip ko. Matagal siyang hindi dumalaw sa panaginip ko kaya naman nagtataka ako kung bakit napapanaginipan ko na naman ang misteryosong lalaking to. Bakit? Anong bakit? Bakit may iba ka na? Anong iba? Akala ko akin ka lang. Pero bakit mo ako pinagpapalit sa kanya? Unang beses to na kinausap niya ako sa panaginip ko. Dati kasi ay nagkakatitigan lang kami at nagkakangiti ang dalawa. Pero ng panahong to, sobrang lungkot niya. Ang lungkot ng mga mata niya at ang boses niya ay pahina ng pahina sa pandinig ko. Hanggang nagising ako sa pagtawag ni Papa dahil maghahapunan na raw kami. Sobrang bigat din ang loob ko nito. Pero pinagsawalang bahala ko na lang to para hindi mapansin ng mga kasama ko sa bahay. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso kaagad ako sa kwarto para matulog. Gusto kong ituloy yung panaginip ko dahil nalilito ko sa sinabi ng lalaking yon. Pero imbis na siya ang mapanaginipan ko ay ang boyfriend ko ang nakita ko. Oo, at magkamukha nga siya sa paningin ko. Pero sigurado kong boyfriend ko ang nasa panaginip ko nito. Nakatalikod siya sa akin at may kahawak na kamay na ibang babae. Hanggang bigla akong nagising at mas lalong bumigat ang pakaramdam ko. Kaya tinawagan ko kaagad ang boyfriend ko at sinabi ko sa kanya kaagad kung ano ang nasa panaginip ko. Ang sabi nito, imposible raw na may ibang babae siya. Napapraning lang daw ako kaya
kung ano-ano ang napapanaginipan ko. Dito na nagsimula ang palagi naming pag-aaway. Puro na lang away bate hanggang sa tuluyan na kami maghiwalay. Pansin ko rin naman kasi na marami siyang ka-textmate na mga panahon na to. Palihim kong iniyakan ng paghihiwalay namin ng boyfriend ko. Hindi naman kasi alam nila mama na may boyfriend na ako. Kaya ang hirap itago ng sakit na nararamdaman ko noon. Ang naging karamay ko lang noon ay ang misteryosong lalaki sa panaginip ko. Muli siyang nagpakita habang tulog ako. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala niya ulit ako sa isang paraiso. Nakakahawa ang mga ngiti niya habang hawak ang kamay ko. Ang gaan ng pakiramdam ko dahil kasama ko siya habang sabay kaming naglalakad sa napakagandang lugar na to. Alam mo, kung pwede lang sana kitang isama rito habang buhay, gagawin ko. Sana nga, dito ka na lang sa akin eh. Nakatingin lang ako sa kanya nito tuwing nandun ako sa lugar niya. Parang lagi ako nahihipnotismo. Parang nagwawala ako sa sarili ko. Pinagmamasdan ko lang siya at pilit na inuunawa ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Madalas ko siyang hindi maintindihan dahil tuwing nagsasalita siya ay pahina ng pahina ang boses niya. Dumaan ang mga araw na palagi ko siyang napapanaginipan. Walang palya yun. Halos gabi-gabi niya akong dinadalaw sa panaginip ko. Mas nagiging malapit siya sa akin. Kung dati hinahawakan niya lang ang kamay ko, ngayon ay nagagawa niya na akong halikan. Hindi man kami gaanong nag-uusap, ay masaya naman ako dahil sa gabi-gabi niyang pagdalaw sa panaginip ko. Minsan ay nagising ako dahil hinahampas ni mama ang mga kamay ko. Tumataas daw kasi to na parang may inaabot kahit natulog naman ako. Nagpatuloy ang mga panaginip ko na to hanggang sa tumuntong na ako ng kolehiyo. Hindi ko pa alam kung ano siya noon. Nahihiwagahan ako sa kanya pero wala naman ako makuhang sagot kung ano bang klaseng panaginip ang nangyayari sa akin. Kung totoo ba siya o hanggang panaginip lang talaga. Noong huling taon ko sa kolehiyo ay may pinakilala sa akin ng kaibigan ko na pinsan daw niya galing sa Mindoro. Natawagin na lang natin sa pangalang Hill. Pumayag akong ireto niya ako sa pinsan niya kasi umaasa ako na kapag nagka-boyfriend na ako ay baka matigil na ang mga panaginip ko. Masyado na kasi ako nahuhulog sa isang lalaki na tingin ko noon ay hindi naman totoo dahil nangyayari lang ang lahat ng iyon sa mga panaginip ko. Niyaya ako ni Hill na lumabas para magsimba. Sumama ako dahil kasama din naman namin ng friend ko. Pumunta kami sa isang lumang simbahan na first time ko lang mapuntahan. Pagkatapos namin magtirik ng kandila at magdasal, ay biglang may lumapit sa aking matandang babae. Nagulat pa nga ako nang kausapin niya ako. Binalaan niya ako na wag daw kaming magbibigayan ng singsing. Nagtataka nga ako kasi ang weird ng matandang to. Sinabi pa niyang magising na raw ako sa panaginip ko para makawala raw ako sa kanya. Hindi ko alam nito kung yung lalaki ba sa panaginip ko ang tinutukoy niya. Hanggang sa hinila na lang ako ng kaibigan ko palabas ng simbahan. Nagtatawanan pa sila ni Hill dahil sa kawirduhan daw ng matandang babae na yon. Habang ako naman ay napapaisip sa sinabi ng matandang yon. Hanggang nagdaan ng mga araw ay nawala sa isip ko ang sinasabi ng matandang yon. Bago umuwi si Hill sa Mindoro ay tinanong niya ako kung gusto ko siyang maging boyfriend na. Mabait naman siya kaya sumagot na ako ng oo. Nang araw nang sinagot ko si Hill, nakita ko ulit yung lalaki sa panaginip ko. Nakatingin siya sa amin habang malungkot ang mga mata. Simula rin ng araw na to ay hindi ko na siya ulit na panaginipan pa. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.